picture ba o graphics to? Sige nga, Ayan. Ito yung mga bagay na pwede nating makontrol, pero may mga bagay na out of control. Hindi natin pwedeng makontrol. Hindi kahit anong gawin mo. Yung out of control, yan yung mga nasa labas ng utak mo. Nasa labas ng ating utak, isip. Kaya, ayan, yung out of control natin, yung past, siyempre, nakalipas na yan, tapos na yan, hindi mo na yan mababago. Tama ba? Kaya puro sana na lang. Sana, alam ko lang. Alam ko sana na ganyan ka pala. O noon pa. Diba? O kaya naman, mayroon tayong mga pangarap sa buhay, sana pinagbuti ko noon sa pag-aaral. Yung mga kabataan, ngayon mo ma-realize, tama pala ang sabi ni tatay, ni nanay. Hindi ko pinahalagaan yung sakripisyo nila. Ngayon, daming mga sana. Tapos na yun. Wala na yun. Hindi mo na mga mababago. Past is, past. Out of control mo yun. The future, only God can. Yeah? The action of others. Hindi mo pwedeng makontrol yung bibig ng kapitbahay mo na marites. Alangan puntahan mo doon, tahiin mo. Gera. Yeah? So, kahit anong sabihin ng ibang tao, diba? Hindi mo makontrol yun. Opinion of others. Diba? Kaya tayo, kung masyado tayong sensitive sa mga bagay na sinasabi ng iba, masyado tayong epekto. Naman, naapektuhan sa opinion ng iba. Pero opinion mo yan eh. Dapat, ganun, opinion mo yan. Pero yung iba, masyadong sensitive sa bagay na ito. Tama po ba? May mga ganitong tao na kapag sinabihan mo nung imbis na sabihin, that's your opinion. Yeah? Opinion mo yan. So, hindi mo yan makukontrol. Wala kang dyan. And then, yung mga nangyayari sa ating paligid. Di ba? Ayan, naghukay dyan. Out of control mo yan. Kasi sabi ko, pag may nahulog sa butas na yan, wala naman silang pakialam. Hindi man lang diba, tinakpan o nilagyan man lang ng harang o paggabi may ilaw. Ay kung may lasing dyan na diba, o nagbabike, nakamotor. Wala. Pag nahulog dyan, wala silang pakialam. That's responsibility, pero out of control natin yun. Tama? So, ang control mo, mag-ingat ka. Alamin mo, may butas dyan. Di ba? So, yan. What others people think of me. Kung ano yung iniisip ng ibang tao sa'yo. Hindi mo makontrol yun, isip ng tao. Kahit pa, anong tawag yun, yung nagbabasa ng utak. Isip. Mentalist. Diba? Sabi, kunyari, matukontrol. Pero, alam lang, pero hindi. And then, the outcome of my effort. Yan, sinasabi natin kanina. Do your best. Ang problema kung minsan, dyan tayo nadidiscourage, nadidismaya, nagagalit. Kung minsan, naghahanap tayo ng masisisi. Dahil, yung outcome ng effort natin, hindi sa ine-expect natin. Kaya sinisisi natin yung iba. Yan yung common nature ng tao di ba? Kapag hindi tama o hindi nangyari yung outcome na ini-expect niya, maghahanap ngayon ng masisisi. Simula pa yan, alam na natin. Kaya nga nahulog sa kasalanan ang tao. Then, how others take care of themselves. Kaya minsan sabihin, nakasarili talaga tong tao na to. Sarili lang iniisip. Walang pakialam. Hindi natin makukontrol yun. Inaalagaan nila yung sarili nila. They protect themselves. Yeah? So, out of control. Ngayon naman, ano yung pwede natin makontrol? Diba? Ano yun? Siyempre, yung boundary natin. Pwede tayong maglagay. Tama? Ito yung boundary ko lang. Hanggang dito lang ako. Halimbawa, sa mga estudyante, magkaibigan tayo, pero may limitasyon sa pag-iimbita mo sa akin. Pagsama ko sa iyo, pagiging magkaibigan natin. Okay niyo yun?
Yung kumari mo, diba? Nagchichikahan kayo. Pero pwede mong sabihin, may boundary ako. Kaya pag basura na, sabihin mo, huwag mong lagyan ng basura yung tenga ko. Nagkukwentuhan tayo, pero pag basura ang ilalagay mo, pwedeng lumayo-layo ka na. Sayang lang oras natin. You can set the boundary. May mga boundary ba kayo sa kaibigan ninyo? Diba? Huwag kang makipamatok, sabi ng Bible, sa hindi mananampalataya. Pero hindi naman sabihin, huwag kang makipagkaibigan. Tama? Pero, may boundary yun. May hangganan, ika nga. May mga hangganan ba? Mayroon ba kayong mga boundaries sa buhay? Diba? Kasi very dangerous kung wala kang, napakadelikado yun. Kasi kung ano-ano lang kaya sabi ni Proverbs, sabi ni Solomon, yung city daw na walang wall, ang tao na walang control ay city na parang walang wall. Ang tao na walang control, sabi niya, ay tao na parang isang city, isang lungsod, na walang boundary, walang wall, walang pader, walang protection. So kahit ano lang pwedeng pumasok. So dapat, kapag mayroon tayong ganon, so alam natin kung hanggang saan lang. Ayan, boundary. And then my thoughts and actions. Kaya natin kontrolin niya, tama? Pwede natin. Yan ang opinion mo. Pero, diba? I know myself. Kilala kong sarili ko. Diba? Alam ko yung iniisip ko para sa akin ay tama. The goals I set. So, control natin yan. Pwede natin kontrolin yung goal natin. But of course, yung result, yan sabi natin kanina, yung effort, yung outcome, out of control yon. Pero pwede tayong maglagay ng set of goals. Tama ba? Dapat mayroong ganon. Pero, kung ano man, ang bunga nun, outcome nun, out of control natin yon. Pero at least mayroon tayo. Kaya mamaya, malalaman nyo bakit. Diba? And then, hindi pala. Saan ba tayo? Dito. What I give to energy. Yan. Saan natin nilalaan yung ating lakas? Saan mo ilalaan? Diba? Pagod ka na, pero walang nangyayari. Kasi saan ba natin dapat ilaan? Diba? So, control natin yon. Kasi pipiliin mo. Diba? Kung saan mo ilalaan. Diba? Bingo ka ba o magsisimba? Manunood ka ba ng ganito o magre-review ka? Diba? So, kanyan, kaya mong control yan. Then, how I speak to myself. Paano tayo nagsasalita sa sarili natin? Sa ibang tao, ganitong sinasabi nila sa atin, pero tayo, anong sinasabi natin sa sarili natin? Anong iniisip natin sa sarili natin? That's your choice. That's your control. Kahit pa sabihin nila, pangit-pangit mo. Wala kang pakialam kasi alam mo maganda ka. Choice mo yun. Wala. Hindi nila mawiling makontrol. Hindi mo makokontrol yung sinasabi niya, iniisip niya. Ano ba naman to? Ganito, ganyan. Pero ikaw, kaya mong piliin. Tama ba? Ngayon, kung pakikinggan mo yon, maapektuhan yung pag-iisip mo, it's a choice. Nasa sayo yun. Kung payag ka na baguhin yung pag-iisip mo ng ibang tao. Or else, Diyos lang ang pwedeng magbago. And, saan ba tayo? How I speak to myself. And then, last but not the least, how I handle challenges. May traffic, out of control yon. Pero paano natin harapin ang traffic? Di ba? Kaysa mainis ka, di ba, pwedeng mag-isip ka na lang ng mga bagay na, di ba, mahalaga sa'yo, kung anong gagawin mo, meron kang, kung nag-aaral ka, mag-review ka sa isip mo, o magbasa, etc., etc. Kaysa naman, di ba, mainis ka sa traffic, sa driver, naman itong driver na to, Tangi ano naman itong to? May mahal na nga na pamasahe.
So, wala. So, sa palagay nyo, nakumbinsi ko ba kayo? 80 to 90%. Kaya tayo naiinis. Because of out of control. Relate ba? Mga practical theology yan. Hindi tayo kailangang magpakalalim ng theology yan. Pero yan ang pang-araw-araw na experience natin. Yan yung pang-araw-araw na naranasan natin. Okay? Kaya, ayan, ngayong gabi, ito ang pag-uusapan natin. Ano yun? Ayun. Ayan. God's purpose in man's limitation. Say out of control nga. Diba? So ano ba yung purpose ng Diyos? Ano yung dahilan? Bakit ang Diyos nag-set ng boundary o ng limitation natin? O tayo, mga tao. Kasi mahalaga yun. Bakit ang Diyos naglagay siya ng hangganan na dapat tao, anak, ano pa ba, etc., hanggang dito ka lang. So, ito yung purpose ng Diyos. Okay? Basahin muna natin ang salita ng Panginoon, of course. Sabi niya, in 1 Corinthians chapter 6, verse 12, someone will say, sinasabi ng iba, I am allowed to do anything. Yes, but not everything is good for you. I could say that I am allowed to do anything, but I am not going to let anything make me its slave. Ha? Sinasabi ng iba, pwede kong gawin lahat ng gusto kong gawin. Pero, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa atin. Tama po ba? Pwede mong gawin lahat, pero hindi lahat nakakabuti. So, nakukuha niya, bakit ang Diyos naglagay ng limitasyon mo? What the purpose it is? Di ba? Anong dahilan nito? Kasi tayo, gusto natin talaga magawa lahat ng gusto na. Kaya nga tayo naiinis eh. Di ba? Kaya nga tayo nagagalit eh. Dahil gusto mo, ito yung gawin mo eh. Ang problema, hindi mo magawa. So, magagalit tayo ngayon. Because out of control mo yun. Tama ba? Kaya sabi ng Bible, hindi lahat nakakabuti. So lahat ng kaya natin at pwede natin gawin ay hindi ibig sabihin nakakabuti sa atin. Right? Kaya sabi niya, I am allowed to do anything. Imagine mo yan. Pwede kong gawin lahat. Kaya nag-aasta tayong Diyos. Di ba? But not going to let anything make me slave. Ang problema, yung kalayaan na sinasabi natin, ang siyang umaalipin sa atin. Ako, pwede ako mag-shampoo. Tama ba? Ipigilan niya. Pero, sabi niya, di ba? Slave. Di ba? Pwede kang alipinin. Pwede kang manigarilyo. Yan yung mga nag-i-slave eh. Di ba? Yan yung mga umaalipin sa tao. Kaya kung minsan sabi nila, hindi ko na ito matatanggal. Yeah, because out of control mo na yun. Ang tawag doon is slavery. Ano sa Tagalog? Pagkaalipin. Kaya sabi niya, alipin sa alak, alipin sa immorality, alipin sa cellphone, alipin sa social media, alipin sa pornography, alipin sa vices. Bakit alipin? Kasi you can control. Anything and everything, anyone na kumokontrol sa'yo, you slave. Ganun lang kasimple. Alipin ka ng sino man, anuman, at kanino man na pwedeng kumontrol sa'yo o kumokontrol sa'yo. Ano ba sa Tagalog kumokontrol? Control din eh. Ano eh? Humahawak sa'yo, pumipigil sa'yo. Yan. Tama ba? Na kahit ayaw mo na, kaya kang pasundin, that's slavery. Kaya sabi niya, but I am not going to let anything make me its slave. Pero, sabi ni Pablo, hindi ko hahayaan na kahit anuman, nalipinin ako.
That's Paul. Amen? Pero alam nyo, kahit si Pablo, mamaya, basahin natin. Even, siya, meron ding confession. Diba? Kasi as a human, siyempre tao pa rin siya. Okay, next. Ayan, ito rin yung isa pa. 1 Corinthians 10, 20-21. Maaari natin gawin kahit ano, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Kaya nga hindi nakakabuti lahat. Kasi nga, may mga tao na pwedeng maapektuhan, mapahamak. Hindi lang tayo. Mayroon ding ibang tao na pwedeng mapahamak. Halimbawa, pinairal mo, yung galit, sa palagay mo, ikaw lang ba yung, di ba? Makakapekto ka ng ibang tao. Halimbawa, nakapatay ka. O, ano ngayon? Pati ikaw. Tama po ba? Kaya tingnan nyo, mga nag-away sa kalsada, binaril, bang! O, damay, pati pamilya. Naramdaman ko yung, siyempre, ama na rin ako, naramdaman ko yung confession ng isang ama, no? Kung naalala niyo yung bumaril sa may Quiapo yata, yung binaril niya yung cyclist siya na, di ba, yung cyclist yun, binaril niya, yung nagsuntukan sila, natalo siya. Siyempre, ma-pride, lalaki, di ba? Pumunta sa sasakyan, kinuha yung baril, nakita siya ng anak niya, binaril niya ng harapan, yung nakabike. Diba? Malaking kwan yun noon. And then, tinago yung, sa Nueva Ecija pa yata yun, basta probinsya, tinakpan pa yung kotse na ginamit, yung sasakyan, pero natumpungan pa rin. Tapos sila naman, dito banda, sa Masbate yata yun, doon naman siya nahuli. So magkalayo, yung iba Ecija, tapos yung isa, pupunta sila ng Masbate. Sabi, hindi niya talaga matakuan. Alam mo, nung hinuli siya, yung tatay, in-interview siya. Ano sabi niya? Ang masakit sa akin, sabi niya, mas masakit pala sa akin, hindi yung pagkapatay ko, yung pagka-trauma ng anak ko. Kasi nakita niya kung paano ko barilin yung tao. Yung bata, yung anak niya mismo, binabangungot sa gabi. Dahil nakita niya kung paano binaril ng tatay niya, yung ulo. Kaya sabi niya, nagsisisi ako higit sa lahat. Diba? Hindi lang yung pagkapatay, kundi yung trauma ng anak ko. Naramdaman ko yung bigat. Pero bakit nangyari yun? Diba? Kasi, ayun, nairaos nga niya, nanalo siya. Pero hindi siya nagtagumpay. Nanalo siya sa laban, napatay niya yung kalaban niya, pero anong nangyari? Sira ang negosyo, sira. Diba? Nakulong. So, apektado yung pamilya. Ngayon, nagsasuffer, pamilya. Yung anak, kailangan pang matirapi. Matitirapi. Tama ba, therapy? Tawag doon. Makounsel yung bata. Kasi, hating gabi daw, nagigising yung bata, sumisigaw. Nababangungot. Nakikita niya yung napipicture sa utak niya. Ganun ka-trauma yung dinulot. Bakit nasabi natin yan? Kasi kaya nga sabi niya, huwag lamang ang sarili niyong kapakanan. Kasi kung galit ang umiiral sa atin, di ba? Wala na emosyon, di ba? Kasi ang sarili mo, manalo ako, makaganti ako. Di ba? Ganon ang umiiral. Suntukan tayo. Matalo kita. Yung mga ganon. Kaya may baril ako. So, ayun yung, kaya sabi ni Pablo, huwag lamang yung kapakanan mo. Kaya sabi niya, maaari nating gawin ang lahat. Maaari nating gawin kahit ano. Pero sabi niya, huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong iniisip. Kaya di ba, kahit naman sa mga mahal natin sa buhay, biglang nataasan na natin ang boses, nagtampo, nakuha niyo ba yung ganon? May nakaramdaman natin, di ba? Ay, bakit? Kasi, bakit nangyari yun? Kasi nga, yung iniisip mo, yung damdamin mo, diba, yung, ako ang tama eh. Yung mga ganon. Kaya nga sa training, minsan, may mga tanong na ganyan. Kaya sabi ko, kung minsan hindi na issue dito kung sino yung tama at mali. Ang issue dito is sino yung mas mature.
sino yung mas malawak ng pangunawa. Diba? Hindi na yung, ikaw ang mali, ako ang tama. Hindi na ganun. Kasi kung ganun talaga, walang katapusan yan. Dahil sino ba naman nang magsasabing siya yung mali? Diba? Okay, so una, bakit ganon ang ginawa ng Diyos sa atin? So, first of all, una ay gusto ng Diyos proteksyonan tayo. Iligtas tayo. Nahiraw ba kayo doon? Ako nga, kahapon, minimeditate ko, kaya kaninang maga, while I praying, sabi ko, Lord, salamat na lang. Kasi, hindi lahat ng panalangin ko, sinasagot mo sa gusto ko. Nakaya niyo ba yan? May mga panalangin tayo na kung minsan, sana Lord, ganito, o I pray Lord. Tapos pagdating ng panahon, makuhan mo, ay salamat na lang Lord, hindi mo sinagot. Nakakaya niyo ba yung ganon? Yeah, we thank God. Because many times, kaya nangyayari yung mga ganon dahil gusto ng Diyos, iiwas tayo. Tayo lang nagpupumilit, minsan nagsusumiksik sa sarili natin. Ngayon gusto ng Diyos, iwasan, makaiwas tayo. Diba? Kasi ang Lord alam niyang lahat. Ito, sa simula't simula pa, Genesis, di ba? Alam na natin ang kwento na to. Wala namang halos bago sa atin, di ba? Pare-parehas lang naman. Yan, pinatira ng Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. Sinabi ng tao, makakain ka. Sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan. Maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat, sa oras na kinain mo ito, tiyak na mamamatay ka. Automatic yun. Hindi na kailangan patayin. Di ba? Kung minsan, nagkasala ka, mamamatay ka. Pero ito, hindi na ganoon. Pag kinain mo yan, mamamatay ka. So, ang Diyos gusto niyang proteksyonan yung tao. Kaya niyo ba yan? Kaya sabi niya, huwag mong kainin yan. Pwede mong kainin lahat ng mga halaman. Pero itong wag lang. Hindi yan yung traditional na alam natin na apple. Bakit ba saan ba nagmula yung na yun? Na myth na yun. Di ba na mansanas yung siguro mga kano. Di ba? Kano naman ang ng apple eh. Snow White. Anyway, yung puno na yan, nagbibigay kasi ng kaalaman, knowledge. Kaya nga, ang sin, ibig sabihin, knowledge. Good and evil. Kaya sa Romans, sabi ni Paul, be innocent. Yeah? What is evil? Be innocent. Yeah, what is evil? Sabi niya. Sa Romans chapter 8, yata yun, sabi niya, maging mangmang kayo sa kasalanan at maging matalino sa paggawa ng tama. Bakit? Kasi nga, ito yung sumira. Kaya sabi ng Panginoon, pag kinain mo yan, magkakaroon ka ng kaalaman. Ano yung kaalaman na yun? Ito yung magpapabagsak. Di ba? Ito yung magiging dahilan. Kaya ang tao, nagkaroon nga ng kaalaman. So ano ngayon? Nagkaroon ng malisya. Hubad naman sila dati, biglang nahiya. Diba? So nagkaroon ng kamalayan. Kaya tingnan niyo yung mga bata kapag bata pa yan, wala pang mali-mali siya. Maliligo yan sa ulanan kahit hubot-hubad, wala siyang pakialam. Kasi that's innocence. Kaya yung mga maedad naman o mga ano ba tawag doon sa bata na pedophile ba yun? Tuturuan yung bata na inosente. So, magkakaroon siya ngayon ng kamalayan. So, yun yung sinasabi niya. So, una, kaya
gusto ng Diyos, mayroong boundary talaga kasi gusto niya to protect us. Kailangan maingatan tayo ng Panginoon. Ayaw niya na mapahama. Yan pa ba kayo? Yan ang sabi ko sa inyo, kung lahat ng ginusto mo nangyari, palagay mo ba? Buhay ka pa ngayon? Lahat ng gusto mong kainin, nakain mo. Palagay mo ba? Hindi ka ba? Inatake ka na ba? Ngayon nga lang, pwede pa nating piliin. Atake pa tayo, nagkaka-diabetic pa tayo. High blood, di ba? Kung ano-ano. Kaya minsan bakit ayaw natin o hindi natin nakakain yun? Siguro baka, so, etc. Marami. Next. Yan. Kaya ang Diyos, gusto niya na naglagay siya ng boundary. Kasi, ito yung way o pamamaraan ng Diyos o isang paraan para magkaroon tayo ng tinatawag na transformation. Ano yan? Protection. Yeah? Transformation. Pagbabago. Na ibig sabihin yan, yung mga nakalipas na nagawa, kakanasan natin, di na natin mababago yon. Pero ang magbabago sa atin, yung natutunan natin, kung marunong tayong i-apply. Kaya nga nagiging cycle lang sa pamilya kung minsan, di ba? Kaya sabi nila, ito, mga doktor, ganyan ang kwan eh. Minsan, meron din siguro sa genes, pero minsan cycle lang ng kwan yan eh, habit o ng family. Yung tatay mo, mahilig sa soft drinks, so mahilig ka na rin sa soft drinks, yung mga ganon. Naninigarilyo siya, so may habit na yon. Sabi nila, kapag ang pamilya mo ay yung mga nagkakahiwalay daw, ay bunga ng pamilyang hiwalay din, o broken family din. Hindi ako naniniwala sa ganon. Kaya mo yung baguhin. Why? You need to transform. Kailangan baguhin yung cycle. Yung kanina nga lang, ikaw ba yun? Si Ruth, yun sabi niya, yung sa Muslim, diba? Nagpakamatay. Ikaw ba yan? Nagpakamatay din siya, yung pinsan yata, diba? Ay papakasal, yung mga ganon. So ngayon, hindi siya nagpakamatay. Tinanggihan niya, kasi yun ang control, diba? May control siya, tanggihan niya, pero pwede siya maging catalyst ng pagbabago. Diba? Kaya yung kanyang battle cry ngayon, di ba? Battle na dapat may karapatan din ng mga babae. Yung mga ganong bagay, pwede mong baguhin. Hindi, nagpakamatay yung ate ko, nagpakamatay yung pinsan ko, papakasal na naman ako, magpapakamatay na rin ako. Di ba? Yung susunod, magpapakamatay na, suicide. Kaya kapag sabi ng mga, ba't nag-suicide yan? Kasi ganyan talaga yung pamilya nila, may suicide spirit. Yung mga ganyan, kaya sumpa. Ganon, sumpa yan sa pamilya. Kaya alam nyo, hindi po totoo yun. Kailangan ng pagbabago. Kaya nga mahalaga, kailangan natin ang Diyos. Yun ang unang-una at ganap na pwedeng magbago sa atin. Amen? Siyempre, samahan natin ng kilos. Diba? Tulong ng Panginoon. Sa tulong ng Panginoon. Kaya nga sabi niya rito, kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Yan ang tanong. Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos. Ang sarili niya. Ba't walang verse? Meron ba? Yung pa. Next. Meron ba? Yan. Tapos ito. Hindi. Yung isa kanina, I think, John yata yan. John chapter something. Yeah. And then, next. Yung sunod na verse. Sunod na ako. Yan. Sabi sa Romans, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Santiago pala. Sorry. Tama. Santiago. Sorry. That you may Christian Emmanuel Fellowship. So, kailangan may pagbabago. Paano yun? Siyempre, una yung pag-iisip.
Kaya kung ganun yung mindset mo, kasi ganun yung iba parang tanggap ko na to kasi ganito na kami. O ganito na yung pamilya ko. Pero kailangan mabago yung mindset na yun. Yung transformation. Bakit? Kasi nga, minsan, mali yung iniibig natin. Ang mundo, hindi po tayo kayang baguhin ng mundo. Ng pera o ng kahit anong maliban sa Diyos. Salamat sa mga pera, nakakatulong. Salamat sa mga material na bagay. Salamat sa mga tao to give us moral support. Pero hindi sila yung ultimate na pwedeng magbago. Only God can. Diba ba kayo? Ayan, evangelism tayo. Diyos lang ang pwedeng magbago ng lubos at ganap. Kaya, kailangan ay ilagay natin yung boundary natin. Diba? Yung nilagay ng Diyos na boundary. Sundin natin yon. Alam po ninyo, hindi nyo pa alam, kaya makinig kayo. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo yung pinaka-special. Tanggap nyo ba yun? Naniniwala ba kayo doon? Bakit special tayo? Sa lahat. Una, tayo ang pinakamatalino sa nilikha ng Diyos. Naniniwala ba kayo matalino kayo? Alam ka naman sabihin nyo, mas matalino pa yung unggoy. Mas matalino pa yung, ano ba yung isda daw na matalino? Yung dolphin? Yeah? Dolphin ba? Yeah. Diba? Sabi na, mas matalino. Ako hindi ako papayag. Yeah? Tayo ang pinakamatalino na nilikha ng Diyos. Very special. Ano na yun? Tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Lahat ng nilikha ng Diyos, nilikha niya yan nung sinabi niya lang, by the power of His word. Magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, nagkaroon. Ilaw, buwan, kalawakan, etc., etc. Kahit pa anong laki ng buwan, ng mga planeta na nakikita mo, salita lang ng Diyos yan, nilikha niya. Ikaw, ang liit mo. Pero grabe, pinaglaanan ka ng panahon ng Diyos. Pinag-usapan ka ng Trinity ng Diyos. Anong pwede natin gawin sa tao? Hanggang sa sabi doon, nagkaisa sila, nagkasundo sila, sabihin nila, gawin natin. Nakawangis natin. Imagine mo yun? Yung tatlong persona ng Diyos nag-usap-usap. Pero kung ikukumpara sa isang planeta, halos hindi ka makita. Special tayo. At di lang yan, tayo lang ang binigyan ng freedom of choice. Imagine mo yan. That's the powerful na meron tayo. Kaya kahit hindi naniniwala sa Diyos, nakikita ninyo, parang kung sa mundo, isukatin natin sa mundo, financially, materially, they were successful. Diba? Bakit? Kasi they have a choice. They have ability, capacity. Kay masama, kay mabuti yan. Pero ginagamit nila to succeed. Pero, yun nga, siyempre, kapahamakan, di ba? Ang gusto ng Diyos, siyempre, magkaroon siya ng, anong sunod? Tingnan natin. Yan. Magkaroon siya ng relasyon sa atin. Kasi yung relasyon na ito, nasira dahil sa kasalanan. Meron na. Kaya nga salvation, redemption eh. Ano bang sabing redemption? Tinubos. Sino bang pumupunta dito sa pawn shop? Meron ba? So alam nyo na yan. Di ba? Hindi. Pero for the sake sa mga hindi pumupunta, pag sinabing pawn shop, o pag sinabing redemption, o sangla. Ano ba? Tubos. Di ba? Yun. Sinangla mo, and then tutubusin mo. Sa'yo yun dati, ngayon tinubos mo. Paano mo tutubusin yun? Mabayad ka. Imagine mo, sarili mo,
sarili mong kwintas, magbabayad ka para mapunta uli sa'yo. Binili mo na yon. Pero bakit napunta sa kanila? Kasi sinangla mo. So yun yung ibig sabihin ng salvation. Tinubos tayo ng Diyos. Pag-aari tayo ng Diyos dati. Ang problema, dahil sa kasalanan, nasira yung relasyon na ito. Yung maayos at magandang relasyon. Dahil sa pagsuway ng tao na ayaw ng Diyos na mangyari. Kaya nga binigyan niya ng protection. Binigyan niya ng limitasyon. Tayo, dahil nga sa meron tayong espesyal, kakaiba, namumukod tanging katangian at kakayanan na nilikha ng Diyos, na abuso natin ito. Nagamit natin. Sukdo lang, yung mismong nagbigay sa atin ng buhay, ng kakayanan, ng freedom, ng will na meron tayo, kinalaban natin o sinuway natin. Hindi man lantaran natin na kinalaban ng Diyos, pero pag sinuway natin yung nais niya, kinakalaban mo na rin. Kaya, di ba, mga magulang ko minsan, kinakalaban mo na ako Hindi naman direkta na, nanay, suntukan tayo, tatay. Di ba? Pero, sinusuway niya yung sinabi mo. Porket nakapag-aral ka lang, mas magaling ka na sa akin Kinakalaban mo na ako Mahirap naman sa mga magulang minsan, di ba? Sumagot ka. Pag sumagot ka man, sumasagot ka na. Hindi na malaman kung saan lalagay ng bata yung sarili. Ba't di kayong mimik dyan? Pag sumagot naman, lalo na mga generation ngayon, di ba? Magaling mga tuwiran yan. Hindi mo pwedeng ikulong yan. Dahil mga ngatuwiran yan. Hindi katulad noon, mga bata noon. Padilatan mo lang ng mata, alam na. Ay ngayon, luwa na yung mata mo. Puti na yung mata mo. Mga kabataan ngayon, naku po. Pero buti na lang yung mga kabataan ngayon dito. Nakukuha sa bawas baon para sumunod. Mabawasan kung baon mo. Balik baon. Mababait yan. Mababait yan. Mga binago ng Diyos yan Relation. Sabi niya, hindi ko kayo itinuring na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, tinuturing ko kayong mga kaibigan. Imagine mo yan? Dahil sa sinabi ko sa iyo, ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Imagine mo yung lumikha ng lahat ng nakikita mo, langit, lupa, tumingala ka. Diba? Tapos sabihin niya, I want to be your friend. Gusto kitang maging kaibigan. Diba? Bakit gusto ka niya maging kaibigan? Kakilala ka niya. Ako may kakilala din sa Malacanang. Kayo, meron? Wala, may na kayo. Ako, meron. Problema kung kilala ako. Pero kilala ko siya, ang ating presidente. O kayo, hindi nyo kilala ang presidente natin? O, ako kilala ko. Problema kung kilala niya ako. Pero alam niyo, yung presidente ng mga presidente, lumikha ng mundo at lahat, kilala niya ako. Naniwala ba kayo doon? Sabi pa nga niya, I called you by your name. Wow. Tinawag ko kayo sa inyong pangalan. Kaya kung may tumawag sa pangalan mo na hindi mo makita, wala, huwag kang matakot, kakaripas ka. Baka ang Lord ang tumatawag sa iyo. No? Pag sinabi, Iyani. Sino ba naman hindi kasi matatakot yan? Ganyan na rinig mo. Tapos naalimpungan. Sarap-sarap ng tulog mo no? Nalimpungatan ka. Iyani. Pero tinatawag ka ni Lord. Di bali na Lord, wag mo na.
Dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang magkaibigan, kadalasan, ewan ko kung ganun kayo, but I think, majority naman sa atin, pag wala kang ibang sasabihan ng sa mga sikreto mo sa buhay, ay yung BFF mo talaga. Tama ba? Diba? Kaya mag-ingat din kayo, baka mamaya, yan ang gamitin sa'yo. Mag-ingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo. Okay? Baka kapag nagkasira kayo, yan ang gamitin sa inyo. No. Pero, yan, imagine mo yon. Hindi lang tayong gusto niya. Hindi lang tayo gusto makipagkaibigan sa Diyos. Yung Diyos mismo gusto niya. Kaya mayroon tayong awit, yung, I am the friend of God. I am the friend of God. Because He called me friend. Ang Diyos mismo ang tumawag sa'yo na kaibigan. Hindi ikaw lang. Pwede kong sabihin, kaibigan ko yung presidente na yan. Pupunta ako doon, papapasukin kaya ako. Oo nga, kaibigan mo, kaibigan ka ba niya? Diba? Ay, ito, kaibigan ko si Lord. Pero alam nyo, hindi lang yung ikaw nagsasabi. Siya mismo. I am your friend of God because He called me friend. Kasi tinawag mo akong kaibigan. Hindi ako ang tumawag lang sa'yo. Ikaw. Kaya nga una tayong minahal ng Diyos bago natin siya natutunang mahalin. Kasi kung hindi niya tayo mamahalin, minahal na nga lang tayo, hindi natin siya mamahal-mahal. Di lalo na kapag hindi na tayo minahal. Tama ba? Wala. So, that's the reason why gusto niya magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. At yung relasyon na to, meron bang kasunod na verse pa yan? Ayan, mga kaibigan ko kayo. Ayan. Kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Ang kaibigan ng Diyos, nag-set siya ng boundary. Sabi niya, kapag ganito ka, kaibigan kita. Bakit? Kasi kailangan pag ganito ka, I assure you, hindi ka mapapahamak. Bakit? Kasi may relasyon tayo, ayaw kung mapahamak ka. Kayo, yung mga mahal niyo, kahit nga kaibigan mo lang, di ba? Kaya mayroon yung iba, pag away lang, kami noon, gano'n. 5 kaming magkakaibigan. Pag away ng isa, gulo yan. Lahat kami. Kaya di pa namin alam kung anong dahilan, bakit nakikipag-away. Basta nagbugbugan, sali na rin kami. Hindi mo alam kung anong dahilan. Pasalanan pala ng kaibigan mo. We don't care. Ang importante, kaaway mo, kaaway ko na rin. Kahit pa anong dahilan. Basta inaway mo siya. Away-away na yan. Rambol na yan. Ganon. Ganon ang kaibigan. Tama ba? Nagkaroon ba kayo ng ganong kaibigan? Unbeliever pa ako noon. Pero ganon kaming magkakaibigan. Kaya lang kami, no? Karoon na ng kaso. Diba? Kanya-kanya ng puslitan yan. Sino ba naman gustong makulong? Siyempre, kanya-kanya na taguan. Yung isa, pumunta ng Manila. Ako, pumunta rin ng Manila. Wala, na eh. Masama na. Pero ganoon kami. Di ba, may mga, kayo, nagkaroon ba ng ganong kaibigan? Eto, sabi ng Panginoon, kaibigan ko kayo. Parang kami ganun din eh. Pag iniwan mo ako sa ere, hindi na kita kaibigan. Nasa boundary. Pero, pag away ko, away nating dalawa, away nating lahat, kaibigan tayo. So, ganyan si Panginoon, ganyan si Jesus. Sabi niya, kaibigan ko kayo, kung conditional, di ba? Kaya hindi lahat ng tao, kaibigan ng Diyos. Lahat ng tao, nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao, kaibigan ng Diyos. Sabi niya, kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Yan ang mga kaibigan ng Diyos. Kaya kapag sinuway mo, kinakalaban mo na siya. Pero as long as na sinusunod mo, magkaibigan kayo. Ngayon, kung may aaway sa'yo, siya ang kakalabanin nila.
Kaya nga sabi ni Jesus, kapag pinahiya kayo, sinabihan kayo ng kung ano-ano dahil sa akin, sabi niya, ako ang sinasabihan nila. Nabasa mo yung talata na yan, sinabi ni Jesus? Pag inaway kayo dahil sa akin, ako ang kinakalaban nila. No, ano sabi niya? May kaibigan na ba kayong ganyan? Yung kaibigan mo lang, kaibigan mo, pag may pang merienda ka, may pang libre, may ipapautang ka, friend, pautang naman, kaibigan kayo, magbayaran na, hindi na kayo magkaibigan. Magkaibigan tayo, noon yun. May utang na ako hindi na. Diba? So, ganun yun. Pero ang Panginoon, as long as nandiyan ka, kaya ano sabi ni Jesus, ng Panginoon, vengeance is mine. Masagot ng vengeance? Paghiganti ay sa akin. Hindi tayong gaganti, ang Diyos ang gaganti. Yung iba naman, tawag nila dyan, yung mga, tawag doon? Karma. Kung mag-alala, may karma din yan. Next. Of course, the ultimate is salvation. Gusto niya maligtas tayo. Kaya ang kaligtasan, hindi yan para sa lahat. Para lang sa gustong magpasakop. Sa gustong sumunod. Sa ano? Ano sabi niya? Sapagkat tinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumampalataya, maliligtas siya. So lahat ba? Hindi. Diba? Yun nga lamang, mga tao, sabi niya, na sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. That's the boundary. Bakit ginawa ito ng Panginoon? Kasi hindi lahat. May choice kasi tayo. Gusto ng Diyos, gamitin niya kung anong meron tayo. O gamitin natin kung anong meron tayo na mapalapit sa Kanya. O sumunod sa Kanya, magpasakop sa Kanya. Kaya nga binigay niya yan. Binigay niya yung freedom sa atin para sumunod. Hindi para sumuway. Kaya niyo po yun? This is a freedom. Binigay sa atin. Kaya binigyan kita ng kakayanan na sumunod sa akin. Pero, ang ginawa natin, sumuway tayo. Pero ang gusto ng Diyos, sumunod. Kaya binigay niya sa atin. Kaya nga sabi niya, huwag mong kakainin ito. Binigyan kita ng kalayaan. Na ano? Huwag kainin ito. Okay niyo yun? Binigyan kita ng kakayanan. Kasi, kapag kinain mo yan, mamamatay ka. So, ngayon, kapag hindi ko ibinigay sa iyo yung kalayaan na ito, baka makain mo yan, mamamatay ka. Kaya binigyan kita ng kalayaan. Nakuha niyo yun? Sana maintindihan natin yun. Huwag natin sisihin ang Diyos. Bakit kasi naglagay pa siya doon ng kahoy na kwan eh? Diba? Ganun yung katwiran ng mga tao. Naglagay-lagay pa siya doon ng kahoy na kakainin. Alam naman niya na susuway ang Diyos, ang tao. Pero hindi ho ganun yun. Nilagay niya yon, pero hindi para kainin ng tao. Kaya nga sabi, binigyan kita ng kalayaan, ng kakayanan, na huwag mong kainin to. Hindi yung, kasi kapag wala kang kakayanan na hindi siya kainin, makakain mo, patay ka. Kaya binigyan na kita para huwag kang mamatay. Kasi pag kinain mo, automatic yun. Hindi kita kailangan pugutan ng ulo. Sabi, hindi kita kailangan barilin. Dahil matik, patay ka. Kaya niyo yun? Ganun. Yun yung power. Ibinigay ko to sa'yo. Ito, kaya mo tong gawin. Diba? Simple lang, wag mo lang kainin. That's it. Kasi kung hindi mo kayang gawin, makain mo siya, tigok ka din. Bigyan na lang kita. Diba? So, ganito rin yun. Sabi niya, pagkat tinuloy ng Diyos na matuwid ang isang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso, at kung ipapahayag niya na siya masusampalataya, maliligtas siya. So, ang binigay sa atin ng Diyos na kakayanan, ang sumampalataya sa Kanya.
Kaya mong sumampalataya, kapatid. Kaya mong maligtas. Binigay yan ng Diyos sa atin. Dahil yan ang gusto niyang mangyari sa atin. Amen? Ayaw niya na tayo mapahamak. Kasi gusto niya may relasyon siya sa atin. At dahil gusto niya may relasyon siya sa atin, siyempre gusto niya mapabuti tayo. Sa aming relasyong magkakaibigan, kaya kami ganon, kasi gusto namin bawat isa, walang mangyaring di maganda. Okay niyo yun? Kaya we protect. Diba? Bawat isa. Iniingatan namin, ipagtatanggol namin, ipaglalaban namin bawat isa para wag lang mapahamak ayon sa aming makakaya. At maging buhay namin kapalit to protect kaming magkakaibigan. So, kaya si Jesus, sukdo lang ialay ng kanyang buhay para lang maproteksyonan tayo, maligtas tayo. Kailangan niyang gawin yon. Kaya kaya mo din, kaya sabi niya, kailangan mo din sumampalataya. Okay, next nga. Yan. Isa sa mga most controversial na bahagi ng Bible, talata ng Bible is this one, ay ang talata na ito. Yan, maraming, hindi minsan iniiwasan na lang basahin. Dahil hindi maabot o hindi maintindihan. Pero gusto kong basahin natin sa Romans. Sabi niya, alam natin ng kautusan ay mula sa banal na Espiritu. Pero makamundo ako at alipin ng kasalanan. Okay? Hindi ko naintindihan ang aking sarili dahil ang mabuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Problema nga yan. Next. At kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama, ibig sabihin, nito'y sumasang-ayon ako na tama ang sinasabi ng kautusan. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. Okay? At sa akin. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa, pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko man ang mga ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Nahilo na ba kayo? Susundan niyo pa. Ito ang tatuklan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamagitan ni Kristo Jesus na aking Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Lalo na pag sa English mo binabasa yan, nakakahilo. What I do, I can do, whatever I do. Mga do. Pero, nawala. Yan yung sinasabi ni Pablo. Kaya ito yung sinasabi ko kanina, yung dilemma. Di ba? Ito yung problema natin. Hindi lang si Pablo. Kahit siya, inamin niya mismo. Di ba? Kahit din sa atin. Sino nakaka-relate dito? Ako lang ba? May mga bagay gusto nating gawin, pero gusto kong mag-pray,
Hindi na ako kay pastor, sabi pa ulit-ulit linggo-linggo. Gusto kong gawin, pero hindi natin magawa. Pero ang sabi ni, sino yung umawit? Gusto kong mabait, ngunit di ko magawa. Sa Diyos ang awa, natatawa ang gawa. So si Pablo, nagagawa ko yung mga bagay na ayaw kong gawin. Pero hindi ibig sabihin, gusto niya na yon. Tama po ba? Kaya ito yung sign. Ulitin ko ha, ito yung palatandaan na tinanggap mo na ang Panginoong Hesus. Ito yung palatandaan ng banal na spirito nasa iyo na. Bakit? Kasi pag ginawa mo yung bagay na ayaw mong gawin, nalulungkot ka. Hindi ibig sabihin, nagawa mo, gusto mo. Ibig sabihin, I congratulate you. Welcome to the club. Ibig sabihin, totoong tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Amen? Pero kung ginawa mo at wala lang, hindi ka nag-pray, wala lang. Hindi ako nag-pray. Nag-pray ako, wala lang din, parehas lang. Ibig sabihin, may problema yan, kapatid. May problema ka. Agapan na natin yan. Habang maaga pa. Hindi porket nagsimpa tayo, hindi porket pumunta tayo sa church ng Emmanuel, di ba? Tinanggap na natin. Hindi porket sinner's prayer tayo, tinanggap na natin ng totoo. This is the greatest. Ito yung palatandaan ng banal na spirito na hindi ka na nabubuhay sa makasalanan. Na bagamat ang kasalanan na yon, minsan nakakalusot siya, nangyayari kahit ayaw mo, pero kapag hindi ka na nakaramdam ng lungkot, hindi ka na nakaramdam ng, sabihin na lang natin, feeling guilty. Hindi ka na nagigilty. Hindi ka na, nakukonsensya. Ayan. Ibig sabihin, delikado na yan. I think, search yourself. Sabi ni Pablo, saliksikin mo ang sarili mo, baka hindi mo naman talaga totoong, hindi ko sinasabi na mag-alinlangan kayo. But what I say, yung sinasabi natin dito, ikaw ang nakakakilala sa sarili mo at ang Diyos. Tama po ba? May struggle tayo. Yes, si Pablo, inamin din niya, meron din. Kaya yung sinasabi ko kanina. Lumalampas tayo minsan sa boundary natin. Pero hindi ibig sabihin, ganun ka na. Tama po ba? O yung ibang tao, sabihin nila, magnanakaw ka. Pero hindi ibig sabihin, ganun ka na. Malandi ka. Hindi ibig sabihin, ganun ka na. Sinabi nila yun, opinion nila yun. Wala kang control doon. Tama po ba? Pero siyempre, tignan mo naman sarili mo, baka nga naman. Totoo. Tignan naman natin. Pero, opinion nila yon, kapatid. Diyos lang. Amen? Kaya sabi niya ni Pablo, sino makakapagligtas sa akin dito? Sa makasalanang kalagayan ko na yun. Sino ba? Si Kristo. Siya lamang. Kaya sabi natin kanina pa ulit-ulit, walang ganap na transformation, pagbabago sa buhay mo. Sa buhay natin, walang ganap na kaligtasan kung wala si Kristo, kung wala ang banal na spirito. Kaya ang banal na spirito, yan yung tatak ng ating kaligtasan. Meaning, kapag nalungkot yan, dapat naramdaman mo. Kasi kung hindi, kapatid, delikado na yan. Sabi ko nga na, kung same lang sa'yo, makapagbasa ka, makapag-pray ka, at hindi. Diba? Makapagsinungaling ka, at saka hindi, parihas lang, delikado na yung kapatid. Hindi ko kayo binibigyan ng doubt sa sarili niyo. Especially sa salvation ninyo, kaligtasan ninyo. Pero ang sinasabi ko lang dito, tinutulungan ko kayo. Magtulungan tayo. Search ourselves. Kapag ginawa natin yung alam naman natin na mali o hindi maganda at wala kang naramdaman, tanong, Lord, ano ba to? Tinanggap ba talaga kita o nagkukunwari lang ako? Baka naman nagsisimba lang ako pero hindi naman pala. Diba? Pag napakinggan natin, nabasa natin ang Word of God, sinasabi niya ganito. At hindi tayo nakaramdam ng pagkalungkot, ng nais na pagbabago.
o pag-ayaw doon sa bagay na ginawa natin na hindi tama. Kaya sabi ni Pablo, nagagawa ko to pero hindi ako magpapaalipin. Hindi ako magpapakontrol dito. Alam niyo, kailangan lang natin si Kristo. Amen? Ang banal na Espiritu. Kaya nananahan siya sa atin. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, yan yung ating paalala sa atin. Sabi ko nga, maraming mga bagay out of control natin, pero marami din tayong mga control. Yung mga out of control natin, sinabi na natin kanina, ginawa yun ng Diyos, pinakita, inilagay ng Diyos yun sa atin. Para ano? Una, yan, protectionan tayo. Protection. Pangalawa, ayan, para mabago tayo. Kasi ilikas na sa atin eh. Ano yung sabi ni Pablo kanina? Likas na akong makasalanan. Tanggap niya yun. Imagine mo yun. Pablo na yan ha. Ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? Diba? Kaya meron tayong likas na pagiging makasalanan. Likas meaning nature na natin yan. Kaya nga kahit Kristiyano ka na, minsan nagpe-failure, bumabagsak, nagagawa pa rin. Kasi likas na sa atin yun. Pero huwag kang mag-alala. Yung kalikasan mo na yun, kayang baguhin ni Kristo. At babagyan niya ng kalikasan ni Kristo. Kaya kapag ganun ka, sabihin mo agad, Lord, forgive me kasi hindi ako ganito. Sabihin mo sa sarili mo. Kaya mong sabihin yun, tama? Hindi mo kayang sabihin, hindi mo kayang paniwalaan. Kaya sabihin, Lord, hindi ako ganito. Nagawa ko to, nagkasala ko, sorry. Ayaw ko, pero nangyari na. Pero hindi ako ganito. Ang kalikasan ko na ito ay tinubos ni Kristo. Kaya ako'y nagawa ng kalikasan ni Kristo. Tayo sandaling yumuko. Sige mga kapatid, let's bow our head at hayaan natin ang banal na Espiritu ang tumapos sa mensahe niya sa atin. Siya magbigay ng conclusion sa atin sa personal na mensahe niya. Just listen. Open your heart. Buksan mo lang ang puso mo. Ang Diyos natin, kapatid, ay hindi siya pipi. Hindi siya katulad ng ibang Diyos, may bibig pero hindi nakapagsalita. Ang Diyos natin, gustong-gusto niyang mangusap sa atin. Be listen. Makinig tayo. At humingi ng lakas, ng tulong, karunungan, gabay, para tayo ay madala sa tamang direksyon. Lord, salamat po dahil mabuti at tapat ka sa lahat ng panahon. Kahit sa mga panahon na hindi kami tapat, Lord, we thank you. Hindi naapektuhan ang iyong katapatan. Kahit ano kami, kahit sino kami, anong gawin namin, at anong nagawa namin, salamat po ang katapatan mo na nanatili. Lord, thank you. Hindi mo binababa ang standard mo sa amin. Salamat po. Dahil ang makalumang standard po namin, pananaw sa buhay namin, binago mo. Tinubos mo, Panginoong Hesus. Kaya ngayon, tulungan niyo po kami at turuan na tingnan ang aming sarili ayon sa iyong paningin. Hindi sa sukatan ng mundo, ng ibang tao, ng aming paligid, ng mga tao, even kahit mahal namin sa buhay. O mga opinyon ng ibang tao. Iniisip ng ibang tao. Ang lahat ng ito ay hindi namin control, Panginoon. But we know, we believe, Lord, sa iyong mga pangako, sa iyong mga sinabi kung sino kami. Salamat po, Diyos. Thank you, Holy Spirit, na nanahan ka sa amin. Dahil narito ka sa amin, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, sa pamagitan ng iyong lingkod na si Apostol Pablo, where the Spirit of the Lord, there is liberty. Nasaan ang Espiritu ng Diyos, may kalayaan. Ngayong hapon, salamat po sa kalayaan. Sige, sabihin mo kapatid, thank you for the freedom. Ano ang nakikita mong umaalipin sa'yo, pumipigil sa'yo?
Humahad lang sa'yo. Opinion ba ng ibang tao? Takot, pangamba, pagkabigo, guilty, kasalanan, o yung sinasabi ng iba, takot ka kung anong sinasabi ng ibang tao. You don't care. Importante, ano yung sinabi ng Diyos sa'yo, ano yung pangako ng Diyos sa'yo, at ano yung sasabihin ng Diyos sa'yo pagharap mo sa Kanya. Hayaan mo kung ano sinasabi ng demonyo, ng ibang tao, ng mundo. Kung paano kanila sinusukat, hayaan mo. Ang importante, anong sasabihin ng Diyos. Kapatid, may mga pagkakataon minsan, akala mo nananalo ang kasamaan. Akala mo natatalo ka ng problema. Pero sabihin sa iyo ng Panginoon ngayon, kapatid, hindi ganoon ang pagtingin niya sa iyo. You are more than conqueror in Christ Jesus. You are the light and salt of the world. Ikaw ang ilaw at asin ng iyong tahanan, ng iyong sanlibutan, ng career, ng mundo na iyong ginagalawan. Nilagay ka dyan ng Diyos at ikaw ang asin at ilaw. Magliwanag ka. Salamat po, Banal na Espiritu. Thank you, Holy Spirit. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong karunungan. Thank you for your anointing. For your anointing will break the yoke of the evil one. Ang iyong kapangyarihan ang pumuputol, nagwawasak lahat ng pag-alipin ng kaaway sa buhay namin. We thank you, Lord. Thank you for your love. Salamat, Panginoon. Tinuring mo kaming kaibigan. Sino kami para bigyan mo ng ganong atensyon, relasyon at pagmamahal? But we thank you so much, Lord. Ngayong gabi, baguhin mo ang aming pananaw. Thank you so much. Transform our mind, Lord. Hindi katulad ng standard at pananaw ng mundo. Alam namin mahirap sa mundo na aming ginagalawan. But we thank you, Lord. Sa inyo walang mahirap. For you, Lord. Ikaw nagbibigay sa amin ng kalakasan. We are more than conqueror. And we can do all things through Christ who strengthens us. Pinalalakas mo kami, Panginoon. Salamat po, Diyos, mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Ang nais na bigay sa iyo ang pinakamataas na parangal, papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you sa inyong attention. God bless you more.